yung cost of transportation kaugnay din yan kung ano ba ang presyohan halimbawa ng fuel ngayon. No? At siyempre, may usapin din yan sa paggigiit ngayon ng even the present administration of so-called modernization. Pero doon na lang din sa fuel. And related din ito sa ibang topics natin, yung kanina sa presyo ng enerhiya. Ito to yung masama sa liberalization. Nililiberalize mo yung ekonomiya. Habang ang ibang bansa nagsasara, no? Pinoprotektahan nila yung kanilang ekonomiya. Yung Amerika ngayon, tarif ng tarif. Tayo naman, binubuyang-yang natin, nililiberalize. So, lahat ng parte ng ating ekonomiya, nililiberalize natin. Kuryente, bigas, at kahit dito sa fuel, no? Binitawan na natin yung regulation eh. So, sabi ng fuel. So, ang role talaga ng gobyerno ngayon, announcer na lang. Sa Martes, itataas namin ng ganito yung fuel prices. Sa Martes, merong rollback na konti. Ganun na lang ang role ng gobyerno. Kaya sa amin, ang usapin ng transportation, para ang cost of transportation, kung ibalik natin sa regulatory regime, no? Ang usapin ng isang sektor lang naman ito, yung fuel. No? Pero napakalaki ng ambag niya, bakit tumaas ang cost of transportation? Dahil, first, dahil sa deregulation, hindi natin alam, bakit ba ganun talaga ang presyohan ng fuel? No? Bakit gano'n? Sabi nila, pag dineregulate mo, bababa ang presyo ng fuel products. Nagkukutsabahan pa rin eh. Kung mag-increase na, halos pareho. Kung bababa naman, halos pareho. Hindi na mausap lang talaga yan. No? Bulat tayo dahil even on a deregulated regime, makita mo sa batas, pwede naman sana natin makita kung ano ba talaga pinabayarang taxes. Pero hindi ginagawa ng mga oil companies. Dahil nga, pinaprotektahan nila yung profit nila. So, but pinilit natin ito. Nakain nga ang bayan muna 17 or 18 Congress ng resolution na naimbestigahan ito. At ang naging produkto nito, yung naglabas ang Department of Energy ng circular to unbundle the price of oil products. Just like yung presyo ng kuryente, na-unbundle yan, makita natin ang pinabayaran natin. Ang problema, itong mga oil companies, talagang very protective sila sa kanilang tubo. Nag-file sila ng kaso sa iba't ibang korte. Different regional trial courts. At nakakuha sila ng PRO. Kaya hanggang ngayon, hindi na unbundle yung presyo ng kuryente. Isa yun sa mga ilang pamaraan sana natin. Kaya ang ginawa natin, naghain tayo ng panukalang batas na. No? Meron ng unbundling bill sa Congress na dinahako natin yung Congress. Ipasa nyo na yan. No? Pag naging batas yan, wala nang kawala itong mga oil companies. At makikita natin bakit ba ganito ang presyohan, maliban doon sa taxes, magkano kinikita nito. So that's one solution na naisip namin sa usapin ng pagbaba ng transportation cost. Second, the biggest buyer of oil is sino? Gobyerno. Kasi dami niyang isang pinanakala ng bayan muna, magkaroon ng centralized procurement ang gobyerno. No? Para mura niyang bilhin yung fuel, hindi siya dependent dito sa oil companies na nilalaro yung presyo. No? That's one solution na nakita natin. It will go, tutulong yun na mapababa ang cost of transportation. Third, ito, willing naman daw sila ibalik. Kunin natin uli yung petrol. No? Dapat kunin ng Pilipinas ng gobyerno yung petrol. Hindi naman pinapapower sa regulated regime yung petrol ay hawakan muli ng Estado. No? Dahil ito yung pakontra sa noon eh. No? Nagtataas si share si Caltex pero si petrol dahil hindi naman siya negosyo mainly. Dahil pag-aari siya ng Estado, ay mababa yung kanyang presyo noon. Pero binenta natin napakaliit na lang ng porsyento ng pag-aari ng Estado dyan sa petrol. So, yun yung mga ilang sa tingin namin, doable. But syempre, in the long term, gusto natin ibalik sa regulatory regime. Bakit ang mga jeepney drivers
Pag humihingi ng pagtaas ng pamasahe, pinapadaan natin sa butas ng karayom. Pipetisyon. Tapos hinihingi 1 peso, ibibigay ng 25 centavos. Pero itong mga oil companies, basta sabihin mo nila, next week, ganito yung taas namin. Ang role ng gobyerno, yun ba? O di announce namin. So talagang it's not equitable, wala justisya dyan. Kaya ibalik natin sa ganung kalakaran na in the past, nakikinabang naman ang mamamayan at hindi lang yung mga oil companies na pinoproteksyonan yung kanilang malaking grupo.